could be down, I could be out, but one thing is true, is that my heart will be full as long as I'm with you. Yeah, it's been so long, but it feels brand new, and I can never be blue when it's me and you. More times, baby. What a beautiful way to spend a life. Okay lang po. We worked hard and we made it through. There's nothing in this world that we can't do when it's me and you. Good morning mga Mimasor! Welcome to another reading vlog, and today we are going to be reading Even Ducks Get Liver Cancer by Wilfredo Lianco. Ito ay bigay sa akin ng Bill Flores Publishing noong Philippine Book Festival, and I'm really thankful dahil ang tagal ko na rin talagang gustong basahin itong libro na to, and I got it for free because Miss Andrea gave it to me. Yung boss ng Bill Flores. Thank you so much, Miss Andrea. Sobra ka naman! Ngayon kasi mga panahon na ito, ako ay nahuhumaling sa mga memoir, creative non-fiction, collection of essays, mga ganyan. And this one is a collection of essays wherein we're going to follow our author habang siya ay nagpapakahirap sa pag-aaral sa pagdodoktor. Like yung training life niya, yung pagpupuyat niya para sa mga exams, yung hirap nung fellowship, hanggang sa siya ay maging oncologist. And excited ako dito kasi sabi dito, read, laugh, and laugh again. Nakaka-excited kasi I am really intrigued sa mga healthcare system kind of essays. Akala ko nga yun ay makukuha ko dito sa libro na to, yung Bone Deep by Romulo P. Baquiran. Pero hindi ko siya ganoon nakuha dahil ang focus pala nitong essay na ito ay more on the healing process of the author. And feeling ko, yung gusto kong makuha dito sa Bone Deep ay makukuha ko dito sa Even Ducks Get Liver Cancer. So I'm really excited about this. And mataas din yung expectation ko when it comes to Mil Flores dahil yung unang librong nabasa ko sa Mil Flores, yung All the Lonely People, talagang nagustuhan ko talaga siya. And this one is a second book na babasahin ko from them. I have high expectations, Mil Flores, ma-pressure po kayo. Oh, this is the third kasi nagbasa na pala ako ng Spooky Mo by Marieve Sullivan, which is nagustuhan ko rin. Grabe kayo, Mil Flores. This is a third. So, third time's the charm. Ano daw? So, let's see if ito rin ay magugustuhan ko for the third time. Kapag ito nagustuhan ko pa rin, I love you na talaga, Mil Flores. Sumusobra na kayo. Settling in, settling down. Falling in love, not What the heck? They are not lying nung sinabi nila na nakakatawa tong libro na to, mga baby, because I really like how the narration of William Lianco. William? Sino si William? Wilfredo, tumilagot ka. I really like how Wilfredo Lianco's narration is really fun. Alam mo, ang light lang ng conversation, parang ang light lang ng kwentuhan. It's in English, yes, pero ang light lang to the point that it's accessible. That's what I love. Again, you know, accessible. At ang fun nung unang kwento, State of Origin, tama ba? Ang bilis ko makalimot. Grabe. Secret Origins. Secret Origins is the best way para buksan itong libro na to because it really shows kung sino ba ang ating author at ano ba ang kanyang pagkatao. Ano, that is a very fun story and I'm here for it. Kung baga naseta ng unang essay yung magiging tone nitong libro na to and I'm so excited kasi nakakatawa siya. Oh my God. Mil Flores, we're off to a good start. Tsaka ng face. Hi! What's getting showing up? Oh, Mr. Pag-hiking kami ni Jewel, nakita namin sila. Don't tell me way too much. I never know if you mean it. Walang yelo. Ano yun? Sino yan? Pasensya na. Ba't pumapasok ka? Alam mo na, accepted God. May mga tanong po ako sa inyo. Anong boarding sa bato? Bakit? Ano yan? Anong tanong yan? House tour po, house tour. Ah, house tour. Okay. Welcome to my house! Ano bang tatanong? Ang tagal mong magtanong! Parang ka na nasa therapy session. Ikaw, ang sakit kasi,
parang pinersa niya yung pagpasok sa buhay ko. So parang, ang sakit. Update. Akala ko magtatanong ka. Hindi nga. Parang Friends episode. Roleplay pala gusto mo. Sabi mo. Naka-assign mo na kami ng role with each other. Magtanong ka na. Kamusta po love life niyo? Okay. Anong gagawin natin mamaya? Lumabas ka na. O umalis ka na dahil hindi kami nakikipagbiruan sa'yo. Wala kang karapat na magtanong-tanong sa'yo lang ganyan. Wala ka sa buhay mo. Everything is better with you and me. So, dalawa lang yung nakabox. Sorry! Kay Trish at kay Kat at kay Kara. So, alam ni Kara. Pumikit na lang. May pumikit ka, Kara. 1, 2, 3. Saan na tulga ka na? Buksan ka. Wala ka na. Buksan mo na! Buksan mo! Sirain mo! Sirain mo! Puro ko sila! Yung kalat naman. Kailan ka na yan, be? Wala pa. Parang 2 years na ito bibili-bili. Ayan, so yun na dahil parehas naman kayo ng bigay ko sa inyo ni Trish. Sorry ka na sa. Sorry ka na sila box. Courtesy of Jewel. Uy, grabe ka na talaga. Uy, grabe, hindi ko to alam. Hindi mo alam, di ba? Alam mo ba? Oh, hindi mo alam. Hindi mo talaga alam ba? Wait, season ba? Dalawa lang kasi yan, Toro. Sorry, no. Uy, okay lang. Okay lang kasi baka next year ko pa mabasa. Pero nagbabasa ka din, di ba? Nagbabasa ka rin? Hala! Nagbabasa ka rin, di ba? Baka kasi hindi ko nakilala ko kasi Cardinal sa K-pop or sa reading or what? Hindi ko alam. Kaya nakalimutan ko. Baka K-pop ko pala siya Caro nakilala. Bakit hindi pala siya nagbabasa? Yung face hindi maganda. Pero dito kami ngayon sa Airbnb namin sa Malate, Manila. Anong tawag ito? Grandview Canyon. hindi canyon. So, yung nonchalantong friend. Hi, nonchalant. Pupunta kami sa gig. Dahil isa na kaming gigger. Where are we going? Oh my God, bisa mo gigger. Bisa mo. We're trapped here in the hotel. I could be down, I could be out, but one thing is true, is that my heart will be full as long as I'm with you. Yeah, it's been so long, but it feels brand new, Ay, ang cute niyan. and I can never be blue Hi, Trish. when it's me and you. Naman na para bang ko na montage. Ala! Ay! I'm ready. At least 100 more times, baby. What a beautiful way to spend a life. Nasa page 42 na ako, and nakakatuwa dito mga Mimasor is, nakakatawa siya. Talagang may tunog. Hindi lang ganun talagang, ganun talaga yung tawa ko sa kanya. Pero, kahit na natatawa ko sa kanya, grabe yung realization ko kung gaano nakakatakot din pala yung healthcare, no? Umaasa talaga tayo na alam nung mga nag-aalaga sa atin, ng mga nurses, ng mga doctors, yung mga ginagawa nila para gumaling talaga tayo as soon as possible. Pero, dito sa libro na to, makikita mo how even them, as a normal na nagkatrabaho, tinatamad ka rin, pumipetics ka rin. May mga times din talaga na yung mga nurses and doctors, alam mo parang wala silang urgency. Minsan nalolost din sila. Minsan hindi rin nila alam kung ano yung ginagawa nila. It's just like a normal job wherein minsan nangangapa ka, minsan lutang ka, minsan tinatamad ka. But this one kasi, ang taas ng stake as a healthcare provider, buhay kasi yung nakasalalay dito, medyo nakakakaba, mag-trust ka na lang na parang they are going to do their best to make you feel better. Yung parang ganon. Siyempre, hindi rin maiwasan yung misdiagnosis, nakakatakot. And sa healthcare ng Pilipinas na shitty, medyo nakakatakot talaga siya. But it's funny, kahit na nakakatawa siya, the reality is still there. So far, I am liking this one. Sobra ka na magpatawa, Sir Wilfred. Pag ako na-fall sa... hindi ako fall sa doktor. Ang pangit nitong walang wallpaper namin na to. Hindi ko to na wallpaper, naglalagay ng wallpaper sa kwarto dahil may lamesa dito before. Binaba na namin yung lamesa. So ngayon, ito siya. Tsaka kanya. Paano po pag nawala po yung phone niyo po? For real po. Hello! Bumili ulit ako sa RR ng pagkain, mga Mimasor, because nag-crave talaga ako sa gimbap nila. Tapos ang sarap din kasi yung chicken nila. So nag-try ako ng dalawa pa nilang flavor today. So dito ako for this. Toyo ang pinili kong sausawan for tonight. Wala kay Mas?
We used to have each other's. I really love gimbap. Next is mango habanero. Ito yung flavor nila for the month of May lang. Limited edition. Limited edition. Let's taste it. Ooh, a little bit spicy, a little bit sweet, tiny bit mango-y. And then let's try slow cheese. Ang tagal ko na itong gustong orderin kasi mahilig ka talaga ako sa cheese. Para siyang espasol. Crunchy. Sarap, bakla. Sarap niya. Matuchok pa si Good chicken, good gimbap. I love it. Okay, reading update. I am now on page 58 of Auslander by Al Joseph Lumen. Hindi ko in-expect na this is an essay. Akala ko this is going to be like a fantasy action fiction novel. Pero nung binasa ko na siya, it is creative non-fiction essay tungkol sa experience si Al Joseph Lumen sa pagtatrabaho niya as a caregiver sa Germany. With this cover, hindi ko in-expect na ganun yung magiging story niya. I am enjoying this one so far because it has all of the elements of an essay that I like, which are easily accessible yung kanyang narration and also conversational. Alam mo yun, kung paano ka magkukwento sa kaibigan mo, ganoon siya mag-narrate ng story and experiences niya, and I enjoy that. It's relatable on that sense, and also, it doesn't feel intimidating kasi parang katropa mo lang yung kukwentuhan mo, but at the same time, nakakapulot ka ng mga gusto niyang iparating on these essays. Let me just say, the binding of this book and also the quality of the paper is so good to the point na ang sarap niyang hawakan sa daliri mo because it is just so creamy, so smooth, ang kapal, pero at the same time, the color is giving. I just love the quality. But anyways, kakain na ako mga mi because this is my dinner, and then I will talk to you again kapag may update ako dito sa Auslander. So baby, the shame that we. This is the tuna lasagna na in-order ko ng 4:28 PM, dumating ng 6:51 PM. Salamat Greenwich, para ka ng sira. Hindi mo makasubo, hindi talaga ito pwede sa mukbang. Baby, but we don't want no homicide now, do it. I'm shooting my soul so loud. Are you happy now? 'Cause I really hate you. Tapos na akong basahin itong Auslander by Al Joseph Lumen at hindi ko pa siya na-rate sa Goodreads because I don't know how to rate a creative nonfiction na parang buhay, kwento ng buhay. Like, paano ko i-rate ang buhay mo, Sir Aljo? Na para bang ang rating ko ba sa experience mo sa pagka-caregiver sa Aleman ay 4 stars? Ibabase ko na lang yung rating ko sa kung gaano ba yung experience ko habang binabasa ko siya. Ano ho? Some of the quotable quotes that we have in here. Favorite ko talaga. Sabi dito, sa pagsusulat tayo binabasag, sa pagbabasa naman tayo binubuo. I like that! Gusto ko rin yung mga thoughts si Sir Aljo about the government and something like that. Sinasabi niya dito na ang disiplina ng isang bansa ay nagsisimula sa tiwala ng mamamayan nito sa gobyerno. Kung walang tiwala, walang disiplina. And also, nagustuhan ko rin yung sinabi niya na talaga bang ang problema ng Pilipinas ay tayo mga mamamayang Pilipino? Pero kasi di ba kapag pumunta tayo sa ibang bansa, natutuwa tayo kapag nakakita tayo ng mga disiplina sa mga mamamayan. For example, sa Japan, kapag sinabing red light, bawal ka talaga tumawid. Yung organization sa Japan, sa escalator, di ba parang natutuwa tayo na sinasabi natin na sana sa Pilipinas din ganito. So, ibig sabihin, wala sa mamamayan ng problema. Ang problema ay nasa nagpapatupad ng disiplina. Pero this one, I will give this 4.5 stars. Na-enjoy ko yung experience sa Sir Aljo sa pagiging caregiver niya dito sa Germany. Yung kwento ng mga matatanda, ng mga naging pasyente niya, yung hirap. Naisip ko rin talaga na ang privilege mo as a Pilipino is kapag ikaw ay nakakapagkumot ng tanghaling tapat sa Pilipinas. Kasi kapag ikaw ay nakakapagkumot ng tanghaling tapat, ibig sabihin meron kang aircon. Kaya nga medyo kinakabahan din talaga ako sa magiging bill. Dahil talaga nga naman, ang aircon namin halos walang patayan. Pero okay na yung walang patayan yung aircon kasi naman kami mamatay dahil sa sobrang init. Anyways, ako muna ay magbabasa na ng Even Dogs Get Liver Cancer. Let's go! Ay, grabe yun! Grabe si Mom! Hello! We are here in SM Grand Central as always, dahil dito naman kami lagi pupunta, ano ho, it's Mother's Day. Happy Mother's Day kay Doña Tessie. Grabe naman. She literally mother. Kakain kami sa mesa and then pupunta kami sa Ballet Show King Kiring King. I'm very excited about that. Pero mag-i-spend kami ng most of the time dito sa SM Grand. Titingin-tingin ng mga bagay-bagay na parang, hala, hindi ako nahihiyang mag-vlog. I'm so confident. Pero anyways, ito yung paborito namin kainan. Sana walang masyadong tao. Oh my God, ang daming tao nakapila. Happy Mother's Day. Dami tao nakapila, guys. Falling to pieces in my room. Are you coming over?
high school. I could use a little something to do. Dito kami kakain dahil sobrang punong-puno na po ang mga kainan dito sa SM. Grabe naman. Sa mesa dapat kami kakain pero sobrang puno. Pang-10 kami sa pila. So, naghanap na lang kami. Anong in-order mo la? Beef sinigang. Ikaw? 2, beef sinigang. As ala. Me is creamy carbonara and crispy sisig. Tingnan natin kung masarap. Medyo may doubt ako sa sarap ng pagkain pero tingnan na lang din. Ubus yung pagkain nila sa plate, which is giving me high hopes. Oo, so ibig sabihin masarap. Ikaw la, anong ina-expect mo sa pagkain? Masarap. Ay! I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Waking up my brain. Okay, let's have a taste. Okay, tikman natin yung sinigang na king-king-kiring-king. Oh, wow. Sarap, Marlos. Ay, mas masarap dito kaysa sa mesa. Ay! Hindi, no! Oh, hindi ayaw. Ayaw ko nang Unbeatable. pumayag na. Okay, tikman naman natin tong carbonara nila. Wow, so creamy. Masarap ba talaga siya or gutom lang tayo? Oh my God, ang sarap din ng carbonara. Sarap ng carbonara. Let's try the sisig. Sarap. I like it. I like it. Sarap the best. Baby, you can do the same thing. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. And when it happens, I'll be dancing on the lawn when it happens. When it Paano kami ng Vito Cruise? Kami naman ngayon ay sasakay na ng Grab papunta sa Aliw Theater with my squad. Hello guys! Okay, story time. Napakalaking weakness ko talaga yung direction dahil lagi ako nakakapit sa joyride sa Grab kapag may pupuntahan ako dahil hindi ko alam kung paano mag-commute ganon. So ngayon, nag-commute kami papunta sa Aliw Theater. Nag-Grab kami ngayon. Ngayon, pagkatingin ko sa Grab, 500 pesos yung pamasahe. Nasa Vito Cruise na kami noon na. Nakalagay, Aliw Theater, Pasay City. Eh, di yun ang pinili ko. Tapos, naloka ako, dumaan na kami ng SM Bikutan. Ang layo na narating namin. Tapos, na-realize ko, bakit Paranaque kayo nakalagay doon sa address ng Aliw Theater, Pasay City sa Grab? Na-confirm namin na mali nga ang binook ko. Si Kuyang Grab naman din naman sinabi na ibang Aliw Theater pala yung... But anyways, yung Aliw Theater pala, sobrang lapit lang sa Vito Cruz. Napalayo pa kami, papunta lang kami Paranaque. Nakapag-gastos ako ng 1,000 pesos para lang bumalik sa Pasay City galing ng Paranaque. Ay, buhay nga naman. Pero sana sa Grab, ayusin naman nila yung, tanggalin na nila yung Aliw Theater, Pasay City dun sa map na nasa Paranaque naman yung location, nakaka-scammer. And by the way, salamat nga pala sa Anvil Publishing dahil inimbitahan nila kaming tatlo ni Lola Jewel at ako na manood ng 3 kwento ni Lola Basyang ballet performance. Grabe, first time namin makapanood ng ballet. At napakagandang way din para i-celebrate namin ang Mother's Day. So maraming salamat Anvil sa pang-i-spoil sa akin na para bang sumusobra na kayo pero more. Yun lang. Tapos na yung show ng 3 kwento ni Lola Basyang at I'm your Lola. Ano masasabi mo, Lola Tess? Ay, napakaganda. Nakakaaliw. 2 kwento lang yung naabutan namin pero sobrang enjoyable yung pangatlo, no? Ang mahiwagang building, king. Thank you so much, Anvil, for inviting us. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng Mother's Day date. Today. Kaming tatlo. So thank you so much, Anvil. I love you. Again, my name is Gerald Anvil. Hindi na Gerald Gruesola. Ay, hindi niya na ako mag-anak. Gerald Anvil na ako. Thank you so much, Anvil. Rar. Ay, na-late na ang mother here.